Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa Rasulidra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid ko, ay matatpuan sa Marcos Kapitulo 7, talatang 20 hanggang 23 sa ang salita ng Biblia. Ito ang sinasabi. Sinabi niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya. Ito ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang kaisipan, mga pangangalo niya, mga pakikiapid, mga pagpatay, mga pagnanakaw, mga pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkainggit, matang masama, pamumumusong, kayabangan, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa loob ng siyang nagpaparumi sa tao. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal, Diyos na walang hanggan, pinupuri ka namin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin ngayong umaga. Panginoong Hesus, patuloy ko itaas sa inyo ang aming mga kababayan na naroon, nakaharap ngayon sa matinding hagupit ng bagyong Christine. Panginoon, ingatan mo po ang iyong mga anak. Lalong-lalo na, Panginoon, yung nakatira sa mga baybayin ng dagat, sa mga malapit sa ilog, Panginoon, sa mga kabundukan dahil sa landslide. Lord, huwag mong pabayaan ang iyong mga anak. Huwag mo silang iwanan, Panginoon, sa hagupit ng bagyo hanggang sa ngayon. Malakas pa ang hangin, Panginoon. Tulungan mo po ang mga anak mong ito, Diyos, sa kanilang buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga matatanda, mga senior citizen. Ingatan mo sila. Ang mga buntis, Panginoon, sa panahon ngayon. Marami pong mga lugar na nabahaan, Panginoon. Meron na rin ang namatay. Lord, itigil na po ninyo ang mga hangin na ito tulad ng pagtigil mo, Panginoon, sa mga hangin na naroon sa karagatan, ang iyong mga alagad. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang iyong bayan. Ikaw, Diyos, ang patuloy na magbibigay ng kaligtasan sa iyong mga anak dito sa lupa. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala. Panginoong Hesus, salamat sa iyong mga katagunan sa aming mga panalangin. Gayon din po, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga kapatid namin na tumutulong upang iligtas ang mga kababayan namin na naroon sa baha. Panginoon Hesus, ingatan mo sila.
Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagtulong, pagre-rescue sa mga taong dapat nilang i-rescue, O Diyos. Lord, salamat sa iyong patuloy na pagmamahal ninyo sa amin. Dalangin ko rin, O Lord, ang aming government, ang aming bansa. Patuloy mo pong gabayan ang aming mga leaders, Panginoon, na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nasasakupan nila, ang mga kababayan naming mga Pilipino, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makakaroon ng tulong, Panginoon, mula sa aming mga leaders na patuloy na nagbibigay ng mga ayuda, Panginoon. Naway, hindi nila gagamitin, Panginoon, ang mga ayudang ito para sa kanilang personal na motibo para sa election, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At dalangin ko, Diyos, ang mga kapatid naming nagtatrabaho sa ibang bansa, patuloy mo po silang ingatan doon at ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naisip mo ba o naisip mo na ba kung ano ba talaga ang nagpaparumi sa ating pagkatao, mga kapatid? Bago ka magpatuloy sa iyong pakikinig, isipin mo muna kung ang ginagawa ba natin na kaugalian na nagmula sa ating mga ninuno ang nagpaparumi sa atin o ang lumalabas sa ating bibig. Maraming kaugalian nagmula sa ating ninuno na ating ginagawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Isa rito ay ang paghuhugas ng ating mga kamay bago tayo kumain. Kahit nung tayo'y mga bata pa, nagagalit ang ating magulang kapag tayo kumakain na madumi ang ating mga kamay. Ngunit kapag ba ito ay hindi natin ginagawa, matatawag na ba tayong maduming tao? May mga pagkakataon lamang na ang mga turo ng ating ninuno ay sinasabi na ito din ay turo ng may kapal sa atin. Ngunit sang-ayon sa ating verse, mga kapatid, ngayon na kung ano ang lumalabas sa ating bibig ay siyang nagpapadumi sa ating pagkatao sapagkat nagmumula sa ating puso. Ang kung ano mang ating mas nasasabi at ating nagagawa dahil hindi mo naman gagawin ang isang bagay kung hindi mo ito gusto. Nakasaad na sa ating verse kung ano iyong ginagawa ay ang nagpapadumi sa atin. May mga pagkakataong nakakapagsalita tayo ng nakakasakit sa ibang tao o sa ating kapwa para sa ikabubuti din nila. Halimbawa na lang, mga kapatid, kung isang tao ay nagnakaw at ito'y nahuli, siya'y napagsabihan na kung anong masakit na salita. Sa ganitong pangyayari, mga kapatid, masasabi ba natin na ang nagsalita ng may masakit ay madumi na? Hindi, sapagkat ito'y ginawa niya upang maliwanagan ang nagnakaw na mali ang kanyang ginagawa. Dahil hindi matututo ang isang tao kung hindi masakit ang kanyang maririnig. Hindi dapat binibaby ang taong alam nating may isip o may isip na dahil alam naman natin kung ano ang tama at mali. Ngunit dahil tayo minsan naliligaw ng ladas, tayo ay nakagagawa
ng hindi mabuti. Sa ating application sa buhay, mga kapatid, marami tayong nagagawa na alam natin mali. Ngunit, iniisip natin na para naman to sa pamilya natin o para naman ito sa pangangailangan namin. Kaya ito ay gagawin natin. Na dapat hindi kahit pa ito ay para sa pamilya o sa pangangailangan natin. Matuto tayo ng gumawa ng mabuti upang tayo ay hindi na maging isang maduming tao. Dahil naging madumi tao lang naman tayo dahil sa kung ano ang ating ginagawa. Ang lahat ng kailangan natin ay Diyos. Tanda natin, ang lahat ng ating kailangan ay Diyos ang magbibigay sa atin. Kaya dapat tayong matutong maghintay. Dahil lahat ng ating pinagdarasal sa Kanya may tamang panahon, oras at sitwasyon na ipagkakaloob sa atin. Malinaw yan, mga kapatid, no? May tamang oras at sitwasyon na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Ito ay isinasaayos niya lang dahil bilang isa tayo sa mga tinuturing niyang anak, hindi niya ibibigay sa atin ang ating pinagdarasal kung tayo ay mapapahamak o may hindi magandang mangyayari. We must always remember, brother and sister, to do what your heart tells you in a good way. Dahil hindi lahat ng sinasabi ng ating puso ay tama. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Naway ito'y maging gabay sa amin, sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoong Hesus, tulungan mo po kami sa panahon ngayon na kami po ay nakaharap sa isang pagsubok, sa isang bagyong Christine na narito sa bansang Pilipinas. Lord, ingatan mo po ang lahat ng mga anak mo upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Ilayo na po ninyo ang bagyong Christine. Ilabas na po ninyo, Panginoon, ang bagyong Christine dito sa aming bansa upang kami, O Diyos, ay mapayapang maghanap buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.